O eto guys, pag-usapan natin. Alam nyo, mahalaga talaga to kasi dito natin malalaman yung pagiging opposition nga ba nila Sara Duterte ay kung pang pro-Filipino, kung pang pro-justice at kung pang pro-life. So kung matatandaan nga ninyo guys, recap muna tayo ha. Nung mga nakaraang araw, 3 days, 4 days na mga lumipas, talagang naging laman po ng iba't ibang pahayagan, laman ng iba't ibang mga social media, kino-content ng ibang mga vlogger, ang pag-resign nga po guys ni Vice President Sara Duterte bilang isang Department of Education Secretary. So alam naman po ng lahat no guys na nag-resign nga itong si Vice President Sara Duterte bilang kalihim nga po guys ng Department of Education. So now lahat naman tayo natuwa din, especially yung mga katulad natin no na pro-administration and yung mga loyalist natuwa din. Kasi parang natanggalan tayo ng ng tinik, ng bakterya. Ano ba yung right term doon? Natanggalan tayo ng pabigat sa ating administrasyon kasi wala naman po talagang nagawa si Sara Duterte. Sa lahat ng bagay, siya lang po yung mahilig kumontra. Kaya nga po guys, nung nawala siya bilang Department of Education Secretary, sabi ko nako, makakahinga na po ang DepEd. I think, aayusin po ng pamahalaan yung iniwang kalat, yung iniwang basura ni Sara Duterte dito nga po guys sa Department of Education. Now, after pong mag-resign ni Sara Duterte bilang Department of Education Secretary, nagsalita si Butanding, si ITT. Diba? Nagsalita si Roque. And ang sabi niya na ang pag-resign daw ni Sara Duterte, siya na daw po ang maglilid ngayon ng panibagong leader ng panibagong opposition. So, ngayon, kiniklaim nila na si Sara Duterte na daw po ang pinaka bagong opposition ng bansang Pilipinas. Kumbaga yung mga dilawan kakamping is out. Sila na daw po ang panibagong opposition, which is nakakatawa nga naman, no? Ninakaw na nga nila yung PDP, pati ba naman yung branding ng mga kakamping ay nanakawin pa din nila yung opposition. So, para naman sa akin guys, parang isang malaking kabulshitan na tawagin nila yung kanilang sarili na opposition na nakikita lang naman natin ang kanilang ginagawa is only self-preservation. 'Di ba? Mapanatili ang pangalan nila in the power. And si Leila de Lima nag-comment na din dyan. Kinukundi na nila itong sinabi ni former spokesperson Harry Roque na panibagong opposition daw dahil wala naman silang nakita na ka-oppose-oppose. Wala naman po talaga silang nakita kay Sara Duterte para maging opposition na totoo yung may genuine heart, genuine care sa mamamayang Pilipino. Bagkus yung kanilang pagiging opposition ay nakabase lamang po sa hidwaan ng Marcos administration at ng Duterte. So ngayon nga po guys, kung totoong opposition, ako I'm just asking lang naman kasi itong content natin ngayon is pawang analysis and commentaries lang naman. So ngayon, di ba mayroong recent na nangyayari doon sa West Philippine Sea kung saan nga kung matatawag natin barbaric movement, barbaric action yung ginawa nga po guys ng Chinese Coast Guard. So ngayon the question here is kung totoong opposition ka at totoong may pagmamahal ka sa ating bayan, bakit hindi ka nagkokomento sa ginagawa ng China, sa ginagawa nilang harassment, ginagawa nilang pambubuli, bakit hindi ka nagsasalita? Bakit wala kang comment palagi? Bilang Department of Education Secretary, nung nandoon ka pa sa DepEd, mahalaga po yan para malaman namin yung sinasabi mo na di ba lagi niya sinasabi mahalin ng Pilipinas? Tinuturo niya sa mga estudyante na mahalin natin ang Pilipinas. So ngayon, paano namin mamahalin ng Pilipinas kung ikaw mismo hindi mo minamahal ang bansang Pilipinas? Diba? So ngayon nga po guys, dito po natin matitest yung pagiging tunay na opposition kuno ni Vice President Sara Duterte kung siya po ay magsasalita sa ginagawang harassment, ginagawang pambubuli, ginagawa pong hindi makatao na barbaric action ng China sa bansang Pilipinas. Kasi kung totoong opposition ka, bakit ang layo mo dito kila Senator Risa Hontiveros? Tingnan mo si Risa Hontiveros, oh. Ano yung sabi niya? China's action at Ayungin Shoal must be condemned.
China severely violated not only international law, but our human rights. This is unacceptable. Violence should not be committed on our seas. Kasi alam nyo naman yung yung issue dito guys, yung mapa nga ng ancient history ng China, which is yung sa historical rights nila na yung mga dinrawing ng kanilang emperor ba na kanila daw yung West Philippine Sea, even though na nag-declare na yung PCE at yung arbitral na atin po yung West Philippine Sea, pero yung China, ini-insist nila na kanila yung area, ito nga guys, pakita ko yung area na talagang pinag-aawayan ngayon. Wait lang. Yan, nakikita nyo yung na yan, yung area na yan, yung merong 9 dash line. Yan. Pinipilit nila na sa kanila yan, kahit hindi naman. So ngayon, parang tayo pa yung nagiging aggressive. Kasi nga, tayo yung pumapasok doon sa West Philippine Sea dahil kanila daw po yun. Pero ang totoo dyan guys, yung sa atin po ay nasa 200 nautical miles na nga lang po eh. 'Di ba? Tapos sa kanila lumagpas na 1,000. Tapos sa atin 200 lang. Tapos ngayon tayo pa yung nagiging aggressive. Na ngayon na pumapasok tayo sa sarili nating bahura, nagagalit sila. Trespassing daw ang ginagawa natin. Kahit nakalagay na mismo sa International Tribunal na yung 9 dash line na kiniklaim nila ay in-invalidate po. Hindi po totoo, kumbaga parang guni-guni lang nila yan. Pinagdesisyonan na din po yan noong 2016 and hindi ko lang talaga lubos mawari na aabot tayo sa punto na itong si Duterte ay, yung naging presidente natin ay pro-China. Na kung saan binigyan niya ng rights ang China na, makialam, pumasok diyan sa sarili nating bahura. Which is yun po guys yung nakakalungkot. Dahil nagkaroon tayo ng presidenteng pro-China, so ngayon yung nangyayari, hirap pong akayin ni President Marcos itong issue nga po guys dito sa West Philippine Sea. Pero ulitin ko, nakikipaglaban po ang ating presidente. Kinukundina niya din po ang maling ginagawa ng China sa bansang Pilipinas. Dahil unang-una, atin po iyon. Kaya nga kung matatandaan ninyo, di ba yung nagkaroon ng forum doon sa Singapore, sinupalpal niya yung general ng China. Kasi yung kanilang pambubuli ay hindi na tama. At in-invalidate nila na tayo pa daw ang mali. Na kahit sila naman po ang nagtitrespass sa ating sariling bahura. So ngayon nga po guys, ano nga ba yung pagiging opposition ni Sara Duterte? Matutukoy nyo ba na pro-life, pro-justice, pro-people ang kanyang pagiging opposition? Kung nakikita nyo na ngayon na hindi nga po siya guys makapagkomento sa issue ng West Philippine Sea at lagi po siyang sumusuporta sa mga fugitive persons such like Kibuloy, 'di ba, yung mga criminal person, 'di ba, na may mga paglabag sa batas sinusuportahan nila. So hindi ko lang talaga mawari na bakit nila kiniklaim na sila na yung opposition, ang layo ng meaning ng opposition ng mga dilawan sa kanila. Kasi yung pagiging opposition ng mga dilawan nakabase po sa tama. Nag-uupo sila kasi may mali, 'di ba? Kaya nga nakabase yung pagiging opposition nila sa tama. Kasi tama po yung kanilang ginagawa na pag-upo sa Duterte administration dahil nga po mali ang ginagawa ni Digong. So ngayon, parang nafe-feel ko guys, base lamang po sa aking analysis, na baka siguro, 'di ba, ay itong si Sara Duterte ay funded nga po guys ng Chinese Communist Party ng China. Kung kaya tingnan nyo, never niyang tinira ang China sa ginagawang pagbubuli dito sa ating bayan. So yun ba guys yung gusto nyong maging presidente? Yung walang ibang ginawa kundi manahimik sa nangyayaring pambubuli sa issue doon sa West Philippine Sea. Tahimik po guys sa issue sa West Philippine Sea. Yan ba yung gusto nyong maging presidente? Yung hindi marunong kumundena sa pambubuli? Yung walang pakialam sa ating mga mangingisda na in the first place? Atin po yan. Atin po kasi guys yung West Philippine Sea. Nasakop na tayo noon at never na tayong magpapasakop uli ngayon. At uulitin ko guys, ako po si Mima Alicia, hindi po tayo papasiil laban sa mga manlulupig. So, I will use this platform
platform ko sa TikTok, YouTube, Facebook. Wala naman akong Twitter, pati Instagram, but I will use my platform to influence the youth na makialam tayo sa social political issue ng bansang Pilipinas. I'm begging you guys, atin ang West Philippine Sea. Sa mga kabataan out there dyan na walang masyadong, hindi iniintindi ang socio-political issue, please, kahit once lang, makialam kayo. Kahit dito lang sa issue ng West Philippine Sea, atin po ang West Philippine Sea. Bumoses tayo dahil ang ating maliliit na boses ay posible po yang lumaki at mapansin ng ibang bayan, ng ibang mga bansa, karatig bansa natin. Hindi po tayo nangunguha ng simpatsya, but we use our voice to protect our nation, to protect our sovereign rights laban po dito sa mga manlulupig. So sa mga nagtatanong, Mima, bakit hindi pa ina-activate ang Mutual Defense Treaty? Uulitin ko guys, wag natin pangunahan ang magiging desisyon ng ating presidente. May nakalaan pong desisyon dyan ang ating presidente, kahit pa pwede nang i-activate ang Mutual Defense Treaty, pero ayaw po na humantong tayo sa putukan. Pero hindi naman po ibig sabihin na pag inactivate yung Mutual Defense Treaty ay magkakaputukan. Ang ibig ko lang sabihin, baka mas lalo pang maging aggressive ang China sa ginagawa nilang pambubuli sa atin. Kung initak tayo, itakin din natin. Kung pinalakol tayo, palakulin din natin. Hanggat wala pang namamatay, hindi naman tayo aabot sa may mamamatay. Walang mangyayaring patayan. Pero trust our president. Trust our chief foreign architect ng bansang Pilipinas. Pagkatiwalaan natin ang ating presidente. Uulitin ko guys, atin ang West Philippine Sea. Atin ang West Philippine Sea. Yun lamang guys, ingat.